Sa labas, nakita ko ang gubat. Hindi na ito kagaya ng dati. Ang mga puno ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga sanga ay nakaturo sa bahay namin. Tila mga daliring tinuturo ako. At sa gitna ng dilim, may isang liwanag na berde. Tumataas mula sa lupa. Isang figurang hugis bilog, gawa sa ugat at sa liwanag. Ang pintuan ay para sa amin. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero alam kong iyon ang huling tawag. Sa labas ng pintuan, naroon si Luna. Ngayon, hindi na siya mukhang tao. Ang buhok niya ay lumulutang at ang mga mata niya ay kulay ginto. Nakangiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. "Maria," sabi niya, "ang oras ng pagpili ay dumating." "Hindi ko siya ibibigay," sagot ko. "Hindi ko kayang ibalik siya sa kanila." Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. "Hindi mo kailangang ibalik," sagot niya. "Ngunit kailangan mong pumili kung sino ang mananatili sa mundong ito, ikaw o siya." Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? "Ang kagubatan ay hindi maaari magkaroon ng dalawang kaluluwa sa iisang dugo. Isa lang ang dapat manatili." Doon ko naintindihan. Ang dugo naming mag-ina ay iisa. Parehong may lahing engkanto. At ngayon, dumating na ang gabi ng pagbabalik. Kailangang pumili ng kagubatan kung sino sa amin ang magiging tulay ng dalawang mundo. Kung siya ang pipiliin, siya ay magiging hari, ang pinuno ng bagong kaayusan ng mga nilalang. Kung ako'y magiging bantay ng anino, magbabantay sa pagitan ng lupa at hangin, at ang isa ay maglalaho. Sa loob ng bahay, nagising si Elias. Tumingin siya sa akin, walang takot, parang alam na niya ang lahat. "Mama," sabi niya, "darating na sila." Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Ngunit sa ilalim noon, naramdaman kong dumadaloy ang malamig na enerhiya. Parang dumadaloy sa pagitan naming dalawa ang isang ilog ng liwanag. "Anak," bulong ko, "hindi mo kailangan pumunta sa kanila." Ngumiti siya. "Hindi ako aalis kung hindi mo gusto." Sa likod namin, narinig kong bumukas ang lupa. Ang mga ugat ay gumagapang mula sa sahig at ang mga aninong engkanto ay lumitaw sa bawat sulok ng silid.
mga matang berde, mga kamay na parang usok, mga tinig na sabay-sabay humihimig. Ang tulay ay dapat pumili, ang dugo ay dapat magpalig. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Anak, kung may kailangang mawala, ako na lang. Hindi mo kailangan mawala. Mama, sagot niya, nakatingin sa mga mata ko. Pwede tayong dalawa pareho. Hindi maaari. Ang boses ng hari ay umalingaw mula sa labas ng bahay. Malakas, dumadagundong. Ang batas ng kagubatan ay iisa. Isa lamang ang mananatili. Nanginginig ako. Ako na lang. Pulong ko. Kunin niyo ako. Tahimik. Pagkatapos, marahang bumukas ang pintuan. Ang hangin ay malamig, mabigat, at mabango ang mga bulaklak na hindi ko kilala. Mula sa labas, lumitaw ang hari. Mas mataas, ngayon mas malinaw ang anyo. Ang balat niya ay parang kahoy, at sa loob nito, tumadaloy ang mga ugat na kumikislap ng berde. Lumapit siya sa amin. Maria, sabi niya, ang iyong dugo ay tumupad na sa tungkulin. Ngunit, ang hiling mo ay may kapalit. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Tumingin ako kay Elias. Anong kapalit? Ngumiti ang hari. Kung ang pipiliin mo manatili ay ang bata, ikaw ay maglalaho, hindi bilang patay, kundi bilang hangin. Isang kaluluwa walang laman, magbabantay sa mga bagong nilalang ng kagubatan. Tatanggapin ko, sagot ko, walang alinlangan. Ngunit, bago pa man ako makalapit, hinawakan ni Elias ang kamay ko. Hindi, Mama. Anak, kung mawawala ka, mawawala rin ako, sabi niya, mariin, puno ng luha. Dahil kung ako ang hari, ikaw ang puso. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga engkanto ay sabay-sabay sumigaw sa wikang matanda. Ang lupa ay umuga at ang mga ugat ay sumanib sa aming mga paa. Ang hangin ay nagliyab ng berde. Ang lahat ng ilaw sa paligid ay naglaho hanggang sa wala na akong makita kundi liwanag. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang tinig ng hari. Ang gubat ay pumili.
Hindi isa, kundi dalawa. Ang dugo ay nagkaisa at ang hangin ay may bagong tahanan. Pagdilat ko, tahimik na muli ang lahat. Wala na ang mga engkanto. Wala na ang liwanag. Wala na ang ingay. Ang bahay ay bumalik sa dati. Luma, tahimik, puno ng alikabok. Sa aking tabi, naroon si Elias, natutulog. Humihinga, buhay. Ngunit ako, hindi ko na maramdaman ang sariling katawan. Ang mga kamay ko'y lumalabo, nagiging anino. Ang hangin ay dumadaloy sa akin at ako ay dumadaloy dito. Ngumiti ako. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Hinaplos ko ang buhok ni Elias kahit alam kong hindi niya nararamdaman. Bantayan ka nila, bulong ko, hanggang sa muli nating pagkikita. Isang tinig na nagmumula sa hangin, nagdadala ng halimuyak ng bulaklak at ulan. At sa tabi ng kanyang awit, may batang lalaking naglalaro, naglalakad sa liwanag ng buwan. May mga matang berde at nakatingin para sa isang nilalang na hindi ganap na tao. Sila raw ang bantay ng kagubatan ngayon, ina at anak, engkanto't mortal. Dugo ng lupa't hangin. At kung sakaling mapadaan ka sa San Roque, sa gabi ng kabilugan ng buwan, makinig ka dahil baka marinig mo ang awit ng isang ina na minahal maging ang sumpa ng kalikasan. Wakas. Ngayon, gabi na naman at sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, sinasabi ng mga taga San Roque na may babaeng kumakanta sa gitna ng gubat. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.